Isaiah chapter 40, tayo po'y magpasimula sa talatang 3. Ating pinag-uusapan ang paglikha po ng Diyos sa kanyang mga saksi. Ang ating binabanggit dito, ang mga tao na gagamitin ng Panginoon, mga binanal, the saints, na kanyang gagamitin sa huling kapanahunan. At alam natin ang ating panahon ay panahon ng paghahanda. We are in the days of preparation. At mayroong mga daan na dapat nating ihanda, at ang mga daan na ito ay nagpapasimula sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Sapagkat ngayon pa lamang inihanda ng Diyos ang kanyang mga saksi, pasimula sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga puso, kanyang tinataas at tinatayo ang kanyang panloob na kaharian, the eternal kingdom of God. Tandaan ninyo, malapit nang itatag, establish ng Diyos ang kanyang kaharian dito sa lupa. Ito ang nilalaman ng kanyang puso. Isa sa kanyang nilalaman ng kanyang puso. May tatag ang kanyang kaharian dito sa lupa. Na ating tinatawag in the millennial reign, 1,000 years reign of our Lord Jesus Christ. Bago po maghanap at mangyari ang ganitong kaganapan na inahangad ng Diyos, kailangan niya muna maghari sa ating mga puso. Ito ang unang kaharian na kanyang tinatatag, ang kanyang panloob na kaharian sa ating mga puso. God is building His kingdom within. So alam natin ang kanyang kaharian, ito ang paghari ng Ama sa pamagitan ng anak at sa pamagitan ng mga binanal sa mga bansa sa sanglibutan. At hindi niya magagawa yon hanggang hindi siya naghahari sa ating mga puso. Amen? So God is calling a great and strong people sa ating kapanahunan. Nananawagan ng Diyos ng isang dakila at mga malalakas na mga binanal. Kaya ito pong mga dahilan, kaya ganyan na lamang ang mga bagay na ating naranasan sa ating mga buhay. Sa akin pong paglago, sa aking buhay Kristiyano, akin pong napagtatanto ngayon na kayo mismo, inyong matatanto at inyong malalaman kung ang kamay ng Diyos ay wala sa inyo o nasa inyo. Gayang buhay ni Jacob, there will be a subsequent confirmation of God's calling in your life. Magkakaroon na sunod-sunod na mga konfirmasyon sa panawagan ng Diyos sa inyong buhay. Sa kabila ng ating mga kapalpakan, mga pagkukulang at maraming mga bagay. Gaya ng aking nasabi, mananaig at mananaig ng ating mga puso ay nais lumapit sa Diyos at maging malapit sa Kanya sa araw-araw ng ating mga buhay. Sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng mga pagiging matigas ng ating mga puso, sa kabila ng Kanyang pagtuturo, gagawin niya ang lahat ng mga bagay para tayo ay Kanya mailapit sa Kanya. So ating pong basahin ang Kanyang mga sinasabi sa atin. Isaiah 40, sinasabi sa talatang 3, ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, pantayin ninyo sa ilang ang lansangin para sa ating Diyos. Ang dalawang saksi, ito po gaya ng ating napag-aralan, ito po ay sumisimbolo sa dalawang bahagi ng Espiritu ng Diyos na nanahan sa mga binanal sa mahuling kapanahunan. Ang dalawang saksing ito ay mga binanal at kanilang sisigaw sa ilang ng sanglibutan in the wilderness of the world. At kanilang sinasabi ang talatang 3, ang tinig na isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Ito po ang sigaw ng mga taong ito. Preparing the way of the King of Kings and the Lord of Lords. Ito pong sinisigaw natin ngayon sa inyo, na hihanda ninyo ang inyong mga puso at mga puso ng inyong sambahayan para sa pagdating ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo.
Tunay, the civilized world ng ating kapanahunan ay isang ilang ng kalituan, ng kasalanan at kamatayan. Ang mga bansa ng sanglibutan ay hindi handa para sa instalasyon ng kaharian ng Diyos. Subalit tayo nagpapasalamat gaya ng aking nasabi, ang Diyos ay naghahanda ng mga saksi sa bawat mga bansa at siya tanging lamang nakakalam kung sino sila. Kaya sinasabi po sa talatang 4, bawat libis ay mataas at bawat bundok at burol ay mabababa. Ang binabanggit dito ay ang mga tao, sino ang mga libis gaya ng ating napag-aralan? Ang mga libis ay mga taong nasa loob ng iglesia, nagtatago sa takot. Sila ay depressed, oppressed, at walang katiyakan sa pag-ibig ng Diyos at sa kanilang kalagayan sa kanila. And they live under condemnation. At nais ng Diyos ang mga valleys ito, ang mga lambak na ito ay maitaas para kanilang mata mo ang katiyakan at pananampalataya na sila ay makabot at makalapit sa ating Diyos. At sinasabi, bawat bundok at libis at burol ay mabababa. Every mountain and hill will be made low. So, alam natin, those who are greatest in the kingdom are the person closest to God and who are filled with His glory. Sila ang mga tao na magiging dakila sa kaharian ng Diyos ay ang mga taong malapit sa Kanya at puspos ng Kanyang kaluwalhatian. Kaya, alam natin sa loob ng iglesia, sa kasalukuyan, kahit sa loob ng iglesia, ay puno ng mga tao na puno ng kanilang mga kalooban, kanilang self-will and self-love, that we seek preeminence as do the unsaved. Sa loob ng iglesia, ito ang nilalaman ng ilang mga Kristiyano, o siguro by and large, halos mga Kristiyano. Puno sila ng mga sarili mga kalooban, ang kanilang mga sariling kalooban, kanilang ninanais na gawin, at puno ng pag-ibig sa sarili. Maitaas ang kanilang mga sarili. These are the numerous mountains and hills among the Lord's people. At sinasabi, lahat namang ito ay mabababa. They will be humbled by God. Today, my brethren, I don't offer you life, I offer you death. Ang aking inihandog sa inyo ay kamatayan, hindi ang buhay. Kamatayan dahil sa kalagayan ng ngayon ng iglesia. Kamatayan sa ating sarili mga kalooban. Ito ang dala ng Panginoon sa kanyang kamay. Kamatayan. It is not life. Sapagkat ang iglesia ay puno ng pagmamataas, pag-ibig sa sarili, at tanging paraan para ang mga bagay na ito sa ating mga personalidad ay mawala ay sa pamagitan lamang ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo na kailangan din maganap sa ating mga buhay. So, ito pong mga dahilan that God, most of us, ay nilalagyan ng Diyos sa isang para bagang kahon. We are put in a box. We are being boxed by God in different circumstances. We cannot go on. We cannot go backward. Hindi tayo makasulong o makaabante o anuman. We are in a box. Ang aking lang pong payo sa inyo, ang aking pong ang aking mungkay sa inyo ay manatili kayo sa Panginoon. Be patient with God. Okay, manatili kayo sa inyong kalagayan. Be watchful. Magbantay kayo kung ano sinasabi ng Panginoon Diyos. And in due time, God will bring you in a large place. Dadalhin kayo ng Panginoon sa isang maluwang na lugar that you can feel the presence, that you can go on with God. Para bagang minsan, kapag tayo nasa kaon ng Diyos, ay napakahirap na manatili to go on steady with God. But I tell you in the name of Jesus this morning, kung ganito ang inyong kalagayan, abide in the Lord. Ano man ang inyong nakikita na madilim sa inyong buhay, sa inyong kamag-anak, sa inyong asawa, ano man, abide in God. Wait patiently in Him. And in the fullness of time, gaya na aking nasabi, God will bring us in a large place. So, ito pong ginagawa ng Panginoon. So, bawat bundok at libis ay kanyang, at burol ay kanyang ibababa. Each of them must be brought down to the dust. Ito pong gagawin ng Diyos sa atin. Kaya, sa kasalukuyan, inaalis po ng Diyos sa atin, at tayo inililigtas niya sa pagnasa na maging preeminent to exercise rulership over other believers.
Yan po ang inaalis po ng Diyos sa ating mga puso. Kapag nandyan sa ating puso ang ganito magpagnasa na maging mas mataas kaysa ating mga kapatid, alam po ninyo, tayo ay kandidado na ibaba ng Diyos. It is a mark of spiritual maturity when we are as joys in God, when we are in the lowest place as we are in an exalted position. Ano man ang ating kalagayan, sa tanda ng ating pagiging lumalago sa ating Panginoon. Kung ano man ang ating kalagayan, kung ano man sitwasyon natin, nandiyan pa rin kagalakan ng Panginoon, you are growing spiritually in God. Amen? Praise God. At ano po sinasabi? At ang mga bako-bako ay matutuwid. The crooked places in the believers will be made straight. Nandiyan ba kayo? Ito po ang isang bagay na ginagawa ng Diyos sa ating sa kasalukuyan. Jacob. Sino po nakakalala kay Jacob? Jacob na naging Israel, na anak ni Isaac, kapatid ni Esau. Alam natin siya ay nakipagtunggali sa Diyos. Pagkatapos niya nakipagtunggali sa Panginoon, he became Israel. Okay? Alam natin kasi sa ni Jacob, si Jacob ay isang usurper. Siya po ay mapag-agaw, siya po ay kumakamkam ng mga bagay na hindi kanya. Okay? Sinasabi, the heel snatcher, mapag-agaw ng sakong. Ang ibig ko sabihin niyan sabagkat alam natin sila po'y kambal nung silisilang si Esau ang kanyang kapatid na panganay, nung sila po'y lumalabas sa sinapupunan ng kanilang inay, nakaawak po si Jacob sa sakong ng kanyang kapatid, si Esau. So he is a heel snatcher. Before he had his wrestling match with the Lord, he was devious. Ito po ang kanyang nature. Siya po ay lihis sa kanyang mga kaparaanan, self-seeking. Lagi ang sariling kapakanan ang hinahanap. Cunning. Siya po ay tuso. Laging yung kanyang sariling mga bagay lamang kanyang iniisip. Makuha lamang niya ang kanyang gusto. He was not straight but twisted in his dealings with man. Siya po ay balugtot at hindi matuwid sa kanyang pakikitungo sa tao. Ito po si Jacob. And this Jacob nature abounds among the Lord's people. Ito pong Jacob na likas na ito ay sumasagana sa puso po na marami ngayon sa bayan ng Diyos. Katulad ng mga tao sa sanglibutan. The Lord Jesus will not dwell among those who are crooked in their dealings. Ang Diyos ay hindi mananahan po sa mga tao na ang kanilang mga pakikipagtungo sa kanilang kapwa ay baluktot at hindi tuwid. Okay? Take note of that. For the Lord loves righteousness and truth. Mahal ng Diyos ang katuwiran at ang katotohanan. Before the Lord will abide with any man, He will uproot the crookedness that is in him. Bago lubos na makapanan ang Diyos sa atin, kailangan niya muna bunutin lahat ng mga kalikuan na nasa ating mga puso. There's no place in the kingdom of God for lying. Wala pong lugar sa hari ng Diyos ang pagsisinungaling, deceitfulness, pagdadaya, thievery, pagnanakaw, the usurping of the place of another, ang pag-aagaw, pagkamkam ng lugar ng iba. Kaya I thank God na walang ganito sa ating church. Amen? Kung ganito pa ang nasa laman ng ating mga puso, kahit sa loob ng inyong tahanan, beware of that kind of spirit. It came from hell, not from the Lord. Amen? The kingdom of God is open. The kingdom of God is just. The kingdom of God is truthful in each relationship. Ito po ang hari ng Diyos. Pagdating po ng paghari ni Kristo, 1,000 taon, nag-ahari siya sa Jerusalem, ang kanya pong paghari ay bukasan. Lahat ay nakikita. Ito ay matuwid. Ito po ay makatotohanan sa kanyang kapwa, mga Kristiyano. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Many Christians in our day will be dealt with by the Lord concerning the cunning and the crookedness of their ways. Ito pong ginagawa ng Diyos ngayon sa atin sa kasalukuyan.
Makikitungo ang Panginoon patungkol sa kanilang pagiging tuso at sa kanila pong pagiging, ang kanilang mga pakikitungo sa iba ay kailangan maituwid ng Diyos. Kapag ganito ang ating kalagayan, Satan has bruised their heels and they cannot walk in uprightness. Kaya nangyayari po ang ating mga sakong ay nasugatan na. Kaya hindi po tayo makalakad na tuwid, gaya ni Jacob. Titikong tapo. Because we are living in a known sin. The love of nice things, materialism, gaya ng aking nasabi, kills the Christian spirit. Ang pag-ibig sa mga magandang mga bagay, obsessed ka sa mga bagay nito, pinapatay ang Kristiyanong spirito. I have experienced this. Nung pumuputok ang pinatubo, nawasa po ang ating church sa Bagong Bayan, at ako po ay napuwersa ng aking may bahay na maghanap buhay, at kami po sumama sa aking po kumpare, kapatid po ni Brother Raul, na mag-buy and sell ng kotse sa loob ng base. Sa amin pong pagdideal sa mga Amerikano, dumating po sa punto na meron kong nakausap at nakasamang air police na alam niya ako'y pastor, subat ako'y naghahanap buhay na ganitong kaparanan. Ang nangyari po ay, dahil sa akin nababalitaan, dahil sa maraming anomalya nangyayari sa loob ng base noon, dahil inaalis ang lahat ng laman ng base, ako po ay nakisabay sa kanila. Ay ibig po sabihin ay, tinanong ko ang air police na ito ang ibigay sa akin, ibenta yung kanyang two-way radio. Sapat na balita ko na lahat ng mga air police ilan ay binibenta kanilang two-way radio. Gusto ko po yun, sabagat malalakas ang kanilang two-way radio. Sabi ko sa kanya, all the air police are selling most of them, sabi ko sa kanya, are selling their two-way radio. Why don't you sell that to me? Ba't hindi mo benta yun sa akin? At alam niyo po, ang tawag ito ay nirebuke ako. You are a pastor, isn't it? Ikaw ay pastor, hindi ba? And that is illegal. Ay benta ang ganitong bagay. So I was rebuked. I love those things, even to compromise my calling in the Lord. Kung hindi tayo nag-iingat, the things can easily possess us. Ang mga bagay nito can kill our Christian spirit. Kaya ito inaalis ng Diyos sa akin. Every day. Kaya malimit sa atin ay titikultanan. We cannot walk with uprightness because we have been bruised. Nasugatan na tayo sa ating sakong. It requires a hot flame in order to burn the deceitfulness from the personality of a human being. Kailangan muna ang matinding apoy para masunog yung pagdadaya, panlilinlang sa mga personalidad ng mga tao. At ano pa sinasabi ng ating binasa? The rough places will be made plain or a plain. Ang mga hindi pantay na dako ay ano po sinasabi? Ay mapapatag. Today, alam po ninyo, alam natin, ang malawak, ang patag at madaling daan na sundin ay alam natin ito'y daan patungo sa kapahamakan. Whereas the way of life is narrow, restrictive, difficult to find and to pursue. Hindi ba? Ganito po. Ang daan na patungo sa kapahamakan, ang highway na ito ay napakalawak. Napakapatag. Subalit ang daan patungo sa buhay ay napakakipot, limitado, at napakahirap na masumpungan at ipagpatuloy. The Lord God desires that the way of holiness and righteousness be broad, plain, easy to find, and easy to follow. Ito po naman ang puso ng Diyos. Na ang pagnasa ng Panginoon, ang daan ng kabanalan, ang daan ng katuwiran, ay maging malawak, maging patag, at maging madaling masumpungan, at madaling masundan. It is the task, trabaho po ng mga malalakas na mga binanal, na i-construct, na itayo po ang highway na ito, to clear the rubble from it,
trabaho natin na alisin ang lahat ng mga basura, alisin lahat ng mga bato-bato, so that the weaker can travel on it without stumbling. Para po yung mga mahina, ay sila po ay makadaan dito na hindi sila natitisod at natatapilok. Yan po ang responsibilidad ng mga malalakas. Kayo po sa aking pananaw, malalakas ang ilan sa inyo. At marami sa inyo, sa inyong mga nadidinig. Ibahagi ninyo mga bagay ninyong pinag-aaralan. Ay inyong naranasan yung mga tagumpay sa ibang mga Kristiyano. Ito ang mga dahilan kay pinahintulot ng Diyos ang mga sirkumstansya ng inyong mga buhay. Para ang ilan sa mga kapatid natin na hindi nakakadinig ng ganitong mga pangangaral, they too will see at kailang madaanan ang daan ng kabanalan at katuwiran. At kailangan munang alisin natin lahat ng mga batong ito, lahat ng mga basura at mga pwede makatisod sa kanila. The Lord has His heroes of faith of today who are fighting and struggling in order to open up a plain and path of faith and holiness. Yan po ang ating naranasan. Tayo nagpupunyagi, tayo nakikipagbaka. At marami pa sa ibang mga fellowship na mayroong puso sa Diyos. Nais nila ang daan na ito ay maging patag at maging maliwanag. Yan po sana ang ating gawin. They are opposed by the spirit of the world. Abang ginagawa natin ito, alam natin, ganitong pasanin natin, tayo sasalungutin ng sanglibutan. Kapag ikaw naggawa ng desisyon sa inyong puso, ngayon pala mga habang ako nagsasalita, Lord, I want to take that path. Nais ko, Panginoon, na akin ang daan na yan. The enemy will hear that. At ang kanyang gagawin, he will set his arrows. Magpapasimula na siyang gagawa ng mga paraan niya para hindi mo magawa mga bagay na yan. My point is, he will not take that sitting down. Sapagat ang tanging paraan na kinatatakutan, hindi ng ating mga ministry, these are just annoyance and irritation to him. Our gatherings, ang kanyang tanging kinatatakutan, gaya na sinasabi, is the Father and the Son and the Holy Spirit dwelling in their fullness, being formed in the saints. Kapag yan ay kanyang nakikita na nabubuo sa inyo, that means His kingdom is in danger. Kaya ito po kanyang gagawin ng lahat ng kanyang makakaya. Kapag ating inihanda ang daan ito, so gagawin din niya ang lahat. Kaya kapag gabi ang kanyang ginagawa, gaya ng talinghaga na nag-aasik tayo ng buto, ang kanyang ginagawa kapag gabi naman siya nag-aasik ng ibang binhi. Kaya mag-ingat, baka ang trigo at ang damo ay tumutubo sa ating mga puso. Bunutin ninyo sa tulong ng Panginoon at karunungan at patnubay ng Espiritu, mabunot lahat ng mga bagay na hindi karapat-dapat na itinatanim ng ating kaaway. Amen? They are opposed by the spirit of the world, Antichrist, Satan. Imagine this, these are the opposers. Some of the Lord's people, kahit na minsan, ang bayan ng Diyos, and their own sinful flesh and self-love. Ito mga bagay na sumasalungat. Yes! Ito po sana ang magiging katangian natin. They push forward, knowing that theirs is a good fight of faith. Sapagat alam nila, sila po'y sumusulong. Sila ay sa kabila ng mga umu-oppose na ito, sumasalungat sa kanila. Alam nila na nasa kanila ay nasa isang mabuting pakipagbaka ng pananampalataya sapagkat alam nila, the Lord Himself is with them. Amen? Ang Panginoon mismo ay kasama nila. One day, the highway of holiness and righteousness will be completed. Balang araw at malapit na, ang daan na ito ng kabanalan at katuwiran ay malapit ng maganap at matapos. It will be contained in the personality of those who in the present hour have given themselves without reservation to the performing of God's will. Ito po ay malalagay at nakapaloob sa mga personalidad ng mga tao sa kasalukuyan na oras na ibinigay nila ang kanilang mga sarili na walang reserbasyon sa paggawa sa kalooban ng Diyos. Are you doing God's will? Ang aming pong anak ay 40 high school na si Hannah Lou. At sinasabi ko sa kanya kagabi pa lang, anong course na kukunin mo? Hindi ko pa alam, Daddy. Sabi niya, unsettled pa ang kanyang decision.
Did you pray to the Lord? Did you seek His will? Yes, sabi niya. I'm praying to the Lord. Pero paano ko malalaman ang kanyang kalooban? Paano ko alam kung ito ang kanyang gusto? Anong course na aking kukunin? That is a good question. Hindi ba? How can we perform God's will if we don't know God's will in our lives? And you will never know God's will in your life. Hindi niyo malalaman ang kalooban ng Diyos if you don't take up your cross and denying yourself and following Him. You will never know the will of the Lord if you don't present yourself as a living sacrifice each day. You will never know. Hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi mo ipinipresenta ang iyong buhay, isang buhay na handog at ahayin sa Kanya sa araw-araw. At sinabi ko sa Kanya, if you're doing that, praying to the Lord patiently, waiting patiently to Him, madadama mo ang bigat ng Kanyang pasanin. You will know in your heart na yun ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Meron kanya-kanyang mga pasanin at standard ang inahingi ng Diyos sa atin. Messiah, Jesus Himself, is the way, and these are being made a part of that eternal way. So, alam natin, ang Panginoon siyang daan, at tayo ngayon ay ginagawa niyang bahagi ng daan nito na balang araw ay dadaanin at kailangan makita ng mga tao. Throughout eternity of eternities, those who sought holiness and righteousness in the face of overwhelming opposition will serve the creatures of God by being the way to the throne of Messiah. Did you hear that? Throughout the eternities of eternities. Sa buong kapanahunan ng walang hanggan ng sa walang hanggan, sila na hinahanap ang kabanalan katuwiran sa harapan ng what do you call this? Hindi ko mabasa ang sinulat. ng mga opposition po na nakakadaig sa atin, okay, overwhelming. Sila po ay will serve the creatures of God. Sila po ay maglilingkod sa mga nilikha ng Diyos bilang isang daan tungo sa trono ng Diyos. Do you want that? Nais ba natin yon? Na kayo ay magiging daan para sa mga nilikha ng Panginoon sa walang hanggan. Kaya tayo ngayon ay ginagawang bilang bahagi ng daan na ito. Ewan ko po kung merong bearing sa inyo ito. Ewan ko kung merong bigat ito sa inyo. But I want to be a part of that way. Do you want to be a part of that way? Yan po sinasabi sa Psalm. Ating basahin sa Psalm 84. Psalm 84. Okay? Ito po ang nais gawin ng Panginoon at sana po ay ito ang ating naranasan sa ating mga buhay. Psalm 84 verses 5 to 7. Listen carefully, please. Listen carefully. Mapalad ang tao na ang kalakasan ay nasa iyo. Kayo mapalad. Kayo mapalad kung ang kalakasan ninyo ay nakadepende sa Diyos. Na may mga daan na kanyang puso na tungo sa Sion. Na nagdaraan sa libis ng iyak in the valley of Baca. Na ginagawa nilang dako ng mga bukal. Oo, tinatakpan ng pagpapala na maagang ulan. So, ano pong sinasabi dito ng mga talata natin binasa? Na sila na lumalakad sa libis ng lambak na ito in the valley of Baca, sa libis po ng iyak. Kapag tayo dinadala ng Diyos sa mga libis na ito ng ating mga buhay, ang ginagawa natin tayo humuhukay. At kapag tayo humukay, ang ginagawa ng Diyos kapag tayo nagtagumpay, siya'y magpapaulan ng maagang ulan. Para po kapag tayo ay nakalampas na sa libis na ito ng iyak, yung mga taong dadaan sa libis na ito, meron silang masusumpungan na tubig na ating pinaghukayan ng ating mga buhay. Nang Diyos mismo ang nagpaulan nito. Subalit ano po ang inyong iniiwan sa inyong mga kapwa?
Pagdaan yung mga libis ng iyak na ito, kapaitan, pagtatampo, o ano, o libis na pwede magdudulot sa kanila na sila lalo magpunyagi at lumakas sa Panginoon. Ito po sinasabi, sa bawat libis na kanilang dinadaanan, nag-uukay po sila, hindi nagre-reklamo, para yung ukay ng kalambuhay, they are digging in their hearts. They are digging in their hearts hanggang makita nila ang nilalam ng kanilang puso. At ang ulan ng Panginoon ay kaya lang nilang paulanan, kanyang paulanan sa kanyang mga buhay. Hanggang lumabas sa kanilang mga buhay ay ang bukal ng buhay. Walang iba kung buhay ni Kristo. Hindi ang kapaitan, reklamo, pagtatampo. Madalas ito ang ating binibigay at iniiwan sa ating mga kapwa, kapatid. Pero yung mga tao na magiging saksi ng Diyos sa walang hanggan, even in the overwhelming opposition, sila po'y maglilingkod sa mga nilikha ng Diyos bilang daan tungo sa trono ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Kaya po, merong pintuan ang bagong Jerusalem. Merong mga pader. At gaya ng aking nasabi, ang pintuan na yan ng bagong Jerusalem, bago makapasok sa bagong Jerusalem, yari ng perlas. Yan ngayon ang kanilang nilalagay ngayon ng Diyos sa ating puso. Perlas. At alam natin kung paano nalilika ang perlas. Hindi basa-basa malikayan ng anong bagay. Alam natin ang isang kabibig kung paano niya ginagawa ang mga perlas. Sinasabi daw ang pinakamahal na perlas, yung South Sea Pearl. Siguro ang kabibing yun ay nagbayad ng pinakamahalagang bayad para mabuo niya ang pinakamahal na perlas. Alam natin, ang kabibe, pumapasok yung mga foreign objects sa kanyang loob. Yung mga buhangin na mapipino. At yung nagkakaroon ng habdi ang kanyang mga laman. Nasusugatan siya, pero ang kanyang ginagawa, kahit siya nasusugatan, ito kanyang binabalot ng isang enzymes. Sa tuwing meron pumapasok ng mga foreign, mga bagay sa kanyang sa kakabibe, ito kanyang binabalot hanggang nabubuo ang isang South Sea Pearl. Ganito ang puso ng mga tao. Kaya itong pintuan ng bagong Jerusalem, perlas, para maging daan tungo sa trono ng Diyos. Kayo nagiging perlas, para maging daan tungo sa trono ng Diyos. Ukayin ninyo ang libis na ito, ang lambak na ito. Tahakin ninyo, huwag kayong matakot, kasama natin siya. Nakasama ko po yung isang ibon itong linggong ito. Meron po akong nakilalang ibon, a small bird. Sa umaga po ako nag-iintay sa Panginoon kung ano ang aking sasabihin sa inyo. Minsan, sa aking kwarto, habang po nag-iintay sa Panginoon, binuksan ko po ang pintuan, at bigla pumasok isang ibon po sa loob ng aking kwarto, sa loob ng aming kwarto. Siya po lipad ng lipad doon. Okay? Inaayaan ko siya, hindi ko kagad inuhuli. Lipad ng lipad. Panginoon, ako yung ibig kong sabihin, bakit pumasok ang ibon na ito sa aking kwarto? Kapag ako nag-iintay sa kanya Okay, I know na mga bagay na ito hindi po ng aksidente. Imagine, naka-screen po ng aming bahay, biglang may pumasok na ibon sa loob ng aking kwarto, sa aming kwarto. So, inaayaan ko po ang Panginoon na magsalita. Pero nagmamasdan po mabuti ang ibon na ito kung anong kanyang ginagawa. Siya po ay nagpupunyagi na makalabas sa kwarto. Dahil ang aming kwarto, may mga jalousies, may mga screen. Siya pilit na pumapasok sa screen at hindi po siya nakakalabas. Abang meron siya nakikitang liwanag, doon po siya lumalabas at hindi siya makalabas. So ang kanyang ginagawa, labas talaga po nakikita ko siya, lumilipad Sa kwarto po namin, meron pong malaki salamin. Doon po kami nagpapaganda na lalaki. Napansin ko po ilang beses. Bigla niyang dinediretso yung salamin. Pagdating niya sa salamin, nakala niya isang malaking butas makalabas siya sa kwarto. Pagdating niya doon, napakabilis. Sa kabila, boom! Nahumpok siya, bigla, bagsak siya. Nahilo siya pero hindi ko siya pinapansin. Bigla na namalipad. At sinasabi ng Panginoon sa akin, inaaya ko at nagmamasdan, Panginoon, bakit kaya ang ibon na ito ay lagi niyang pinapasukan ng salamin at lagi naman siya bumabagsak, knockdown.
Imagine, head on, siguro buong persa niya, akala niya, butas na niya, makakalabas na siya. At hindi siya nakakalabas. Minsan po, inimpress sa akin ng Panginoon ang ganito. Katulad tayo ng ibon. Many of our decisions, many of the way that we choose, akala natin tama. We assume things. Kaya buong persa, pasok tayo doon. Pagdating natin doon, we hit our head. Akala tayo makakalabas na tayo. Akala po natin, God, gaya na nasabi, nilagay tayo ng Diyos sa isang box. Gusto natin kagad makalabas. Gusto natin persan. Gusto natin ganito. Pero sa pagmamadali natin, ang nangyayari, nakikita natin yung mga desisyon natin, mga salamin pala. Akala natin napakaliwanag na, imagine kaya natin nasabi, hindi ko masisisig ibon na yun eh. Sabakat salamin yun. Ako po mismo, nakakayaman. Lumakad rin sa isang salamin na akala ko daan. Pang! Makarine, karang supermarket. So, salamin lang, bibukul ako sa kakumakunoy. Patay mali siya ka. Hindi ba? Ganito tayo. Alam niyo po, ang nais ko sa ibon na yon, gusto ko siyang pakawalan. Kaya ang ginawa ko, inayaan ko ng inayaan, umikot, na mapagod. Ang aking ginawa po, nakita ko na pagod na siya. Unti-unti po, kumuha ko ng damit at nakuha ko siya. At nung pumako ko siya, nasa palad ko na siya, alam niyo po, kahit ibon siya, daman-dama ko ang pintig na kanyang puso. Ang lakas. Pagod na pagod. Kahit yung makapakanya na mamamatay niya ako. Namamatay na ata yung ibon. Talaga pong pagod na siya. Ang pintig na kanyang puso, napakalakas. Ang ginawa ko, hinihimay-himay ko po siya. Kung alam mo lamang ang gusto kong gawin sa iyo, ayaw kitang huliin at iluto at ilitsyon gaya ng aking ginagawa sa ibang ibon noon. Ngayon ako'y mahabagin na. Dati po kasi pamaralang ko, niluto ko lang kay Pastor Ran. Mag-hunting kami. Kung alam mo lamang, hindi ako gutom ngayon. Talagang yung kabawa po yung ibon na yon. So, ganito po nagiging kalagayan natin, sabi ng Panginoon sa akin. Pinipilit natin. Gawin yung gusto natin. Lipad na tayong lipad. Bangga tayo nandito. Bangga. Hindi natin alam ang gusto ng Diyos tayo ilagay sa kanyang palad. Na meron siya nagmamalasakit sa atin. Iyan po naging mensahe ng Panginoon sa atin. Ako po'y napahiyak sa Panginoon kung paano po na, alin po nangyari? Hindi po ang tapos nito eh. Ang nangyari po, yung ibon na yon, nung hinihimay-himay ko na siya, lumalakas siya eh. Habang iniibo ko ganoon, nakawak sa aking kamay, ang aking po nadadamang yung mga panya, yung kanyang sarili, bigla niyang pinipilit na pakawalan ng kanyang sarili. 2 beses nawala ko sa aking kamay. 2 beses inanap ko siya, inabol ko siya. Para nakikita ko na naman ang aking sarili. Nasa kamay ako ng Panginoon, nadama kong kapahingaan niya. Ibinigay niya sa akin maliwanag ang kanyang plano at pagkatapos sinahabol pa rin ang mga bagay ng sanglibutan, ang mga bagay na magdudulot ng mga bagay na kalungkutan at remorse sa aking pamilya at sa aking sarili. Sa kabila ng mga bagay na ginawa ito ng Panginoon, nakalimutan ko. Minsan sa mga bagay na, alam niyo po, pagpapala minsan kung hindi tayo nag-iingat, nawawala tayo sa kamay ng Panginoon. Alam niyo po, sa uli, inawa ko na mabuti, lumakas ng konti, lumabas na ako, binitawan ko na siya. Are you there? So, sana po sa kanya pong struggle, akala niyo nagbubulachi ako. Kukunin ko sana yung kanyang mga balahibo, 4. Pinulot ko habang siya po yung umiikot para gawin ko ng mga points sa sermon, 4 na balahibo. 4 na pagmamatigas ng mga Kristiyano na ayaw sa kamay ng Diyos. Gusto nilang kaibigan nila, gusto nilang sanglibutan, gusto nila ang etc. Kaya ang gusto ng Diyos, yung mga balahibong yan, yung malaglag.
sa inyong mga personalidad. Remember, gaya na aking nasabi, God doesn't want anything na meron siyang kaagaw sa ating mga puso. Kaya kanya pong pinapatagandahan na ito na aking binanggit sa inyo. Amen? Simple things na sinasabi po ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin.